Matagal ng kalamangan ng Rusya sa Ukraine ang kakayahan nitong magsagawa ng malalaking pag-atake mula sa himpapawid. Dandaang drone ang dumaraig sa mga depensa sa himpapawid. Kaya nasasaktan ng Rusya ang Ukraine. Ngayon, nagbago ang sitwasyon at nagbabala ang Pangulo ng Ukraine. Siguradong ikababalisa ito ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Malaki ang paparating sa Rusya. Papalitawin ng Ukraine na magbayad ang Rusya ng 600 beses araw-araw habang pinalalakas nila ang produksyon ng long-range drone na hindi na kayang pigilan ng Rusya. Pag-akyat sa entablado sa press conference, kasama ang mga leader ng Baltic at Hilagang Europa, nagbigay ng babala si Volodymyr Zelensky. May plano ang Ukraine na may simpleng layunin. Kayang gumawa ng 600 long-range drone at misil bawat araw. Ipinaliwanag ni Zelensky kung bakit mahalaga ang bilang na yon. Sabi ng Pangulong Ukranyano, alam ng Russia na kung may 600 drone at misil, mararamdaman din nila ang digmaan gaya namin. Layunin nito ang pagkakapantay-pantay at alisin ang natitirang kalamangan ng Russia laban sa Ukraine ayon kay Zelensky sa matematikal na paraan. Inatake kami ng Russia gamit ang 600 at 50 drone at 35 100 misil araw-araw. Sumasagot kami. Siyempre, wala pa kaming sapat na bilang sa ngayon. Pero gumagamit kami ng 300 hanggang 350 kapag nadagdagan ng pondo, magkakaroon kami ng sapat na bilang para makasagot sa kanila, dagdag pa ni Zelensky. Tinatarget ng mga pag-atake ng Russia ang kahit ano at lahat. Civilian man o militar, wala silang pakialam. Mas eksakto ang pag-atake ng Ukraine, kaya mas epektibo nitong napipinsala ang makinarya ng digmaan ng Russia. Kapag napalawak pa ng Ukraine ang saklaw ng ganitong katumpak na mga pag-atake, tiyak na mapapahamak ang Russia. Dumarating na ang mga drone group na dati wala. Tama si Zelensky, kailangang makasabay ang Ukraine sa dami ng gamit ng Russia. Ngayon, maaari mong sabihin na medyo mali ang kalkulasyon ni Zelensky dito. Sa isang ulat noong Hunyo 1, ibinunyag ng France 24 na nagpakawala ang Russia ng 8,150 drone sa Ukraine noong nakaraang Mayo, nakatumbas ng halos 200 at 63 drone bawat araw. Idagdag ang 211 missile sa buwan ng total at aabot sa halos 270 projectile kada araw. Kahit di umabot sa 600 at 50 drone at 100 missile na binanggit ni Zelensky, hindi naman mahalaga ang eksaktong bilang. Naglunsad ang Rusya ng higit 600 drone at maraming missile sa magkakahiwalay na pag-atake. Gusto ng Ukraine na mapantayan ito at kapag kaya na nilang magpalipad ng 600 drone araw-araw, magbabago ang sitwasyon at matatalo ang estratehiya ng Rusya. Gusto ni Putin na itago ang digmaan sa kanyang mga tao. Tinatawag pa rin niya itong isang espesyal na operasyong militar kahit mahigit 4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Ang mamabilis na produksyon ng drone ng Ukraine ay hindi lang para pantayan o higitan ang bilang ng drone ng Rusya. Tungkol ito sa sakit ng mga Ruso sa panonood ng pagsunog at pagsabog ng kanilang mga kompleks ng industriyang militar. Dito nagsisimula ang pagiging seryoso. Hindi basta nagpapalabas ng imposibleng numero si Zelensky para sa Ukraine. Ang 600 drones kada araw na plano niya ay bahagi ng estratehiya habang pumapasok ang Ukraine sa teknolohikal na revolusyong bumabago sa militar ng bansa. Tatalakayin pa natin ang detalye ng revolusyong iyon mamaya. Pero narito ang ilang pangunahing punto. Paggawa ng mga misil na abot hanggang 2,000 kilometro gamit ang bagong rocket forces at artilleriya. Ang sariling aerial hub ng Ukraine na kayang magdala ng 250 kilong firepower ay tumutulong sa kanilang makipagsabayan sa Russia sa labanan ng glide bomb. Mas maraming interceptor drones ang nilika kaysa Russia, kaya nabigo ang long-range strategy ni Putin habang nakapipinsala ang Ukraine at halos walang nagagawa ang Russia. Ito ang revolusyon, nagiiwan ng brown na mansa sa pantalon ng bawat sundalo, komandante ng Russia at kay Pangulong Putin na mas madalas magtago sa bunker kaysa mangguna sa kanyang mga tao. Makikita natin dito
ang pagbabago na di inaasahan ng Russia. Ang Ukraine ay naging drone superpower at mula nang maupo si Mikhailo Fedorov bilang defense minister, naglatag sila ng planong isama ang teknolohiya tulad ng drones sa bawat bahagi ng militar. Si Fedorov ay isang natatanging kaso. Bago ang pananakop ni Putin, 28 anyos pa lang siya nang pumasok sa politika at mabilis naging Deputy Prime Minister at Digital Transformation Minister. Bago pa ang digmaan, tagapagtaguyod na ng teknolohiya si Fedorov at nananawagan ng digitalisasyon ng pamahalaan ng Ukraine. Pagkatapos, pumasok ang mga sundalong Ruso. Nagsimula ang isang malagim na digmaan at inilipat ni Fedorov ang kanyang atensyon sa teknolohiya upang bumuo ng bagong istruktura ng militar na titiyak na kayang ipagtanggol ng isang mas maliit na bansa ang sarili laban sa sunod-sunod na pag-atake ng mga sundalo at misil na ipinadala ng Russia. Nang maging ministro ng depensa noong 2026, inilahad ni Fedorov ang kanyang mga plano. Kailangan ng malawakang pagbabago, baguhin ang sistema, reforma sa militar, ayusin ang infrastruktura, alisin ang kasinungalingan at korupsyon, at linangin ang bagong kultura ng pamumuno at tiwala para mabigyan ng oportunidad ang mga karapat-dapat, ayon kay Fedorov. Malinaw ang kanyang mensahe. Magandang nagawa ng Ukraine sa pantatanggol sa sarili laban sa Russia sa loob ng 4 na taon. Ngunit, sa 2026, dumating na ang panahon para sa pagbabago na magdadala sa Ukraine upang maging agresibo at tuluyang mapaalis ang Russia mula sa kanilang teritoryo magpakailanman. Bahagi lang ng revolusyon ni Fedorov ang paggawa ng 6 na Raan long-range drones at missiles araw-araw. Sa loob ng wala pang 6 na buwan sa pwesto, pinangunahan ng Defense Minister ng Ukraine ang paglulunsad ng AI Defense Center na A1, katuwang ang gobyerno ng UK. Pinamunuan ni Fedorov ang mga programang gumamit ng ground drones bilang kapalit ng infantry sa mahalagang logistical na operasyon. Nanawagan si Fedorov na maabot ang 5% interception rate laban sa Russian Shahid drones at nais niyang manguna ang mga drones sa pagsira ng 50,000 tropang Ruso kada buwan. Ambisyoso ba? Marahil. Pero iyan ang kailangan ng Ukraine na yon. Isang defense minister na handang manggulo at magsabing hindi sapat na mahusay lang magdepensa ang Ukraine at gawing pabor sa kanila ang digmaan ng pagpapaubos laban kay Putin. Dapat bumuo at magpaunlad ang Ukraine ng modernong militar na kayang labanan si Putin at magdulot ng malaking pinsala na hindi kayang baliwalain ng mga Ruso habang sinisikap sakupin ng kanilang presidente ang isang malayang bansa. Ang babala ni Zelensky tungkol sa 6 na raang drones kada araw ay hindi basta-basta ang salita lang. Isa itong malinaw na layunin at inilagay ito upang maramdaman ng bawat Ruso ang nakakakilabot na kaba sa kanilang sikmura na nagpapahiwatig ng takot sa halimaw na pinakawalan. Matagal ng konsepto sa Ukraine ang pagbabalik ng digmaan sa Russia. Noong 2025, inihayag ni Zelensky ang layunin sa likod ng lumalawak na kampanya ng malalayuang pag-atake, gaya ng sinabi niya. Dinala ang digmaan mula sa Russia at sa Russia dapat ibalik ang digmaan na ito. Sila ang dapat mapilitang tumungo sa kapayapaan. Sila ang dapat gipitin upang matiyak ang seguridad. Mula nun, pinabilis ng Ukraine ang kanilang drone capability kaya napilitan si Sergei Shoigu, dating Russian Defense Minister at kasalukuyang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Russia, na aminin na wala ng ligtas na rehiyon sa Russia mula sa drone ng Ukraine. Lumawak ang digmaan sa Ukraine at hindi na kontrolado ni Putin, lampas na ito sa frontline. Bawat pag-atake ng drone laban sa mga pasilidad ng langis o infrastrukturang militar ng Russia ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Russia na hindi lang nagpapatuloy ang digmaang sinimulan ng kanilang leader, kundi lalo pang lumalawak ang kakayahan ng Ukraine araw-araw. Ngayon, may banta na ng 6 na raang drone kada araw. Kung matutupad ang babala ni Zelensky, hindi na sa pintuan lang ng Russia titigil ang digmaan sa Ukraine. Dudurog ito sa pinto, wawasak sa bahay, at sasabog lampas pa sa mga rehiyong hangganan na napilitang tutukan ng Ukraine ilang buwan lang ang nakalipas. Bagamat maaring hindi sapat ang dami para kabahan ang mga Ruso, hindi lang bilang ang inihahanda ng Ukraine para sa Russia. Nabanggit na namin ito, may iba pang plano ang Ukraine
na lalong magpapakaba sa mga Ruso. Ito ang mga tinatalakay namin sa The Military Show. Kung hindi ka pa subscribe, ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na ang button para siguradong hindi mo mamiss ang mga analysis namin sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. Hindi lang dami ang inihahanda ng Ukraine para sa Russia. Saklaw ito, kasama ang lakas ng mga bagong missile na kayang sirain ang anumang target na tamaan ng mga ito. Noong Hunyo 9, kasabay ng babala ni Zelensky tungkol sa 600 drone, inilunsad ng Ukraine ang bagong pangmatagalang plano para sa rocket forces at artilerya ng bansa. Ang unit ng Ukraine ang nagde-develop at gumagamit ng sariling missile at artilerya, kasabay ng modernisasyon ng militar ng bansa. Ayon sa Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, si Oleksandr Syrsky, ang layunin ng departamento na iyon ay tuluyang alisin ang mga sistema mula pa noong panahon ng Soviet na ginagamit ng Ukraine para sa malalayong pag-atake na hindi gumagamit ng kanilang mga drone. Aalisin ang mga lumang sistemang natira mula nang sakupin ng Russia ang Ukraine at papalitan ng mga kakayahang makapag-atake ng target ng Russia hanggang 2,000 kilometro ang layo. Kaya ng Ukraine gawin yon gamit drone. Pero iba ito. Pag-angat ng Deep Strike Doctrine gamit ang mas malalakas na misil na higit pa sa pagsira ng drone. Ang planong ito ay para palakasin ang depensa ng Ukraine at tiyaking mas malakas ang tama sa mga target ng Russia. Ayon sa United, 24 media gusto ni Syrsky na bawasan ang pagdepende ng Ukraine sa mga armas at bala mula kanluran. Matalino yan. Noong 2025, hinarap ng Ukraine ang shadow ban sa paggamit ng mga American ATACMS sa loob ng Russia ng ilang buwan. Kasama rin ang pagsubok sa magulong relasyon sa US na minsang nagdulot ng pagtigil ng tulong at intelihensya para sa Ukraine. Dagdag pa ang problema sa stockpile na dulot ng Operation Epic Fury sa Iran, kaya may saysay ang plano ng Ukraine. Hindi pwedeng umasa lagi ang Ukraine sa kanluran, lalo na't napakaraming kaguluhang wala sa kontrol ng Ukraine. Kaya gagawin ng Ukraine ang mga kailangan nito sa bansa. Sa mga frontline, ang bagong plano ng Ukraine para sa rocket ay magreresulta sa unti-unting pag-phase out ng mga Soviet system na hindi na kayang ayusin at papalitan ng mga alternatibong gawa ng Ukraine. Gagamitin pa rin ang sistemang kanluran para sa artillery ng Ukraine, pero hindi na sila aasa rito. Sa halip, ituturing silang bonus kasama ng mga sistemang gawa ng Ukraine. Mas malaking balita ang plano ng Ukraine na seryeng gumawa ng cruise at ballistic missiles na abot hanggang 2,000 kilometro na posibleng magdulot ng takot sa mga Ruso sa loob ng Russia. Kapag pinagsama ang bagong missile, mas malayong abot, at 600 drones araw-araw, ano ang resulta? Isang mahalagang estratehiya ng Russia na muling ginagamit ni Putin. Ang isang babala sa mga plano ni Syrsky ay wala sa mga gustong makamit ng Ukraine gamit ang kanilang rocket at artillery forces ang pwedeng magawa agad-agad. May roadmap na gabay ng Ukraine hanggang 2030 para imodernisa ang artillery at missile capabilities. Gayunpaman, nasa tamang posisyon ang Ukraine para makapag-develop ng eksaktong uri ng mga missile at artillery na kailangan para labanan ang Russia. Sa labanan, nagamit ng Ukraine ang pinakamaraming uri ng missile at artillery mula kanluran at Soviet kumpara sa ibang modernong militar. Alam ng Ukraine ang mga kalakasan ng bawat unit na ginamit nila mismo. Alam din nila ang mga kahinaan nito. Kaya tiyak na ang mga bagong sandata mula sa rocket at artillery forces ng Ukraine ay magiging pinaka-epektibo laban sa banta ng Russia. Siyempre, ang lahat ng usapang ito tungkol sa pag-abot ng pagkakapantay sa Russia pagdating sa long-range na aspeto ng digmaan sa Ukraine ay nagpapakita na ang mga missile at drone ng Russia ay malaking banta pa rin laban sa Ukraine. Si Fedorov mismo ang nagsabi niyan, kaya gusto niyang makarating ang Ukraine sa puntong na i-intercept nila ang 75% ng mga projectile na ibinabato ng Russia sa Ukraine. Malapit na maabot ng Ukraine ang mga numerong ito dahil na-intercept ng kanilang air defense network ang 70, 1.73% ng Russian drones at 53% ng missiles ni Putin. Kaya umabot sa 70.70
5% ang interception rate noong Mayo. Marami pang kailangang gawin. Ngunit ayon kay Palmer Luckey ng Anduril Industries, pinalaki na ng Ukraine ang produksyon ng drone interceptors at gumagawa na sila ng 10,000 unit bawat buwan. At yon ay binibilang pa lang ang produksyon sa loob ng bansa. Kaya hindi lang sa strike drones natin nakikita ang pagtutok ng Ukraine sa pagpapalawak ng produksyon. Sa usapin ng pag-intercept, gumagawa ang Ukraine ng sapat na interceptor drones para masigurong makakapagpadala sila ng ilan para sa bawat Shahid na pinapalipad ng Russia papunta sa kanila. Makakatulong ang mataas na produksyon ng Ukraine para mapalalim ang ugnayan nila sa ibang bansa, gaya ng 3 Gulf states na pumirma ng dekada habang kasunduan sa depensa matapos ang Operation Epic Fury. Umiral ang mga kasunduan ngayon dahil sa husay ng Ukraine sa teknolohiya ng drone, lalo na pagdating sa epektibong pag-intercept na hindi magastos. Habang pinapalawak ng Ukraine ang kakayahan sa drone, pinapalakas din ito ang ugnayan sa depensa sa mga bansang libu-libong kilometro ang layo. Malaking tagumpay para sa Ukraine at dagdag na dagok sa lider ng Russia na pilit sumasakop sa bansa. Malinaw na kayang maabot ng Ukraine ang tamang bilang sa pagharang ng drone war. Balikan natin ang sinabi ni Zelensky. 600 long-range drone bawat araw ay mataas na target. Sabi ni Zelensky, kalahati pa lang ng target ang naaabot ng Ukraine. Dahil kaya lang nilang labanan ang mga pag-atake ng Russia gamit ang 330-530 drone kada araw. Marami pang dapat gawin para matupad ang babala ng presidente ng Ukraine. Dito papasok ang tanong, kaya ba ito ng Ukraine? Ipinapakita ng kalkulasyon na malayo pa ang Ukraine. Kung imumultiply ang 600 drones sa 300 at 65 araw, lalabas na 219,000 long-range drones ang kailangang gawin kada taon para matupad ang banta ni Zelensky. Siyempre, pwede mong sabihing minsan lang magpalipad ang Russia ng mahigit 600 drones sa Ukraine. Kaya hindi kailangan ng Ukraine gumawa ng 600 deep strike drones araw-araw. Kung seryosohin natin ang babala ni Zelensky at isipin na gusto ng Ukraine ng 600 drones araw-araw, posible ba yon? Magandang unang palatandaan ang lumalabas mula sa Firepoint na kilala bilang sikat na tagagawa ng deep strike drone dahil sa FP series kabilang ang Flamingo Drone Missile Hybrid. Nung Marso, sinabi ng tagapagtatag na si Dennis Tillerman na ang Firepoint ay gumagawa ng 200 long-range drones kada araw. Sinabi rin niya na kaya nilang doblehin o triplehin ang bilang, kaya aabot sa 600 kada araw ang production schedule. Tama ayon sa babala ni Zelensky. Kaya tapos ng trabaho, di ba? Hintayin na lang utos ng presidente ng Ukraine. Mangyayari na ang 600 kada araw. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kasimple yon. Malaki ang pagkakaiba ng kapasidad ng produksyon at ng aktwal na produksyon. Isang mahalagang salik na pwedeng magpalawak o magpaikli ng agwat sa kanila. Pera. Kailangan ng Ukraine ng pundo para makagawa ng long-range drone gaya ng gusto ni Zelensky. Tulad ng ibang bahagi ng industry ng drone sa Ukraine, hindi tiyak kung makakakuha sila ng pondo para palawakin ang produksyon ng mga drone. Gamitin nating halimbawa ang FPV drones. Ayon sa ulat ng Hunyo, 2025, sinabi ng militarni na kayang gumawa ng industriya ng drone ng Ukraine ng 10 milyong unmanned aerial vehicles bawat taon. Nagbigay rin ang Just Security ng halos kaparehong bilang na sinasabing kayang gumawa ng Ukraine ng 8 milyong FPV drones bawat taon. Ayon din sa parehong outlet, umabot sa 3 milyong FPV drones ang nagawa ng Ukraine noong 2025. Iyan ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kakayahan sa produksyon at aktwal na produksyon dito. At lahat ito ay nakasalalay sa pamumuhunan. Sinusubukang alisin ng Ukraine ang hadlang na ito. Noong Hunyo 4, iniulat ng Kyiv Post na hinikayat ni Ukrainian Deputy Defense Minister Mykolaiv Barnik ang mga miyembro ng NATO na pundohan ang industriya ng drone ng Ukraine na kayang gumawa ng 20 milyong drone bawat taon. Ang argumento niya ay umiikot sa ideya na ang pagpupundo sa Ukraine ngayon ay hindi lang nangangahulugan na mapoprotektahan ng Ukraine ang sarili nito laban sa Russia, kundi makakagawa rin sila ng milyon-milyong drone na magagamit ng mga miyembro ng NATO.
lalo na sa Europa, para palakasin ang kanilang sariling depensa laban sa Russia. Kailangan ng Ukraine ng 60 bilyong puhunan sa 2026 para mapalago ang industriya ng drone at marating ang target na 20 milyong drone. Kung makuha ng Ukraine ang perang yon, posible hindi lang ang 600 long-range drone, kundi mas madali rin itong maabot bilang target. Malaking tanong, kung maibibigay ng NATO ang kailangan ng Ukraine, magmamasid ang Russia ng may matinding pag-aabang dahil alam nitong ang posibilidad na magpalakas ng husto ang Ukraine gaya ng babala ni Zelensky ay maaring maging malaking banta sa makina ng digmaan ng Russia. Pinalawak na ng Ukraine ang saklaw ng kanilang malalayong pag-atake ng 2 beses at kalahati mula 2022 hanggang 2026. Mula sa kakayahang tamaan ang mga target na 600 at 30 kilometro ang layo hanggang 1,700 at 50 kilometro at lampas pa. Noong 2026 lamang, tinamaan na ng Ukraine ang Moscow at St. Petersburg kasabay ng matinding pag-atake sa industriya ng enerhiya ng Russia, kaya bumaba ng 29.8% ang kita ng federal na langis at gas taon-taon sa unang mga buwan ng 2026. Tama na ang estratehiya ng Ukraine. Ang sunod-sunod na malalalim na pag-atake ay unti-unting nagpapahina sa ekonomiya ng Russia at nagpapataas ng gastos sa digmaan ni Putin. Kung totoo ang 600 drones araw-araw ang pagkamatay mula libu-libong drones, ay magiging mula 10,000. Hindi kayang mabuhay ng Russia habang nasusunog ang langis nila, sira ang military industry, at tinatarget ng Ukraine ang malalayong logistics nodes. Layunin ito ng Ukraine. Nagpapakaba ito sa buong Russia, pero kailangan ng pondo para makagawa ng 600 drone araw-araw at tustusan ang iba pang gawain ng Ukraine. Panahon ng umaksyon muli ang mga kaalyado ng Ukraine. Kung gagawin nga nila yon o hindi, malaki ang magiging epekto nito sa magiging direksyon ng digmaan sa hinaharap. Ngunit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ang Russia sa mga pag-ataking malalim sa teritoryo ng kalaban ng Ukraine. Sa madaling salita, hindi mapigilan ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Nakita natin kung bakit mahalaga yon ilang araw bago nagbabala si Zelensky. Unang beses na nakapasok ang mga drone ng Ukraine sa mahalagang base, pandagat ng Baltic Fleet ng Russia, at tinamaan ang barkong pandigma ng Russia na sinusubukang ibalik sa dagat. Nabunyag ang kahinaan. Nabuksan ang bagong larangan ng labanan sa Baltic. Malalaman mo ang lahat tungkol dito kung papanoodin mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa susunod naming palabas. Salamat sa panonood!